Ang kwentong ito ay isang katang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at kababalaghan na bahagi ng kulturang Pilipino. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo, at aral sa mga mambabasa. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Ito ay para lamang sa libangan at hindi nangangahulugang sumasang-ayon ang may akda sa mga pamahiin o paniniwala na binabanggit sa kwento. Mag-ingat sa pagbabasa kung mahina ang loob o madaling maapektuhan sa mga kwentong may temang kababalaghan. Sa liblib na bahagi ng Barangay San Roque, nakatayo ang isang bahay na matagal nang walang nakatira. Iniiwasan ito ng mga tao. Kahit ang matatapang na tambay ay hindi basta-basta lumalapit dito, lalo na kung sasapit na ang takip silim. Nakapalibot dito ang mga lumang punong kahoy, at ang mga ugat nito ay tila gumagapang na sa mga pader ng bahay, parang pilit na kinukubkob ito ng kalikasan upang muling ibalik sa lupa. Ang bahay ay yari sa kahoy na nara, malalaki ang haligi, at may 2 palapag. May mga bintanang may kupas na kortina na kung minsan ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Ilang ulit na ring iniulat ng mga kapitbahay na may nakikita silang aninong dumadaan sa likod ng mga bintana, kahit wala namang dapat na tao roon. Pero sa kabila ng lahat, walang gustong mag-imbestiga. Ang sinumang nagtangkang lumapit ay nagkakasakit, o kaya na may sinuswerte sa simula bago mawalan ng mahal sa buhay. Ayon sa mga matatanda, dati itong pagmamay-ari ng isang pamilyang Dominguez. Matalino, tahimik at may kayamanan. Ngunit bigla na lamang silang nawala isang gabi, walang pasabi, walang bakas, at naiwan ang bahay na tila nagmamasid sa bawat dadaan. Simula noon, may mga nagsabing ang bahay na iyon ay sinumpa. Minsan, may pumilit na bumili at tumira roon, isang retiradong pulis na taga Maynila. Ngunit pagkaraan lamang ng 3 buwan, natagpo ang patay sa sariling kwarto, hawak ang isang lumang larawan ng pamilyang Dominguez, may nakaukit na simbolo sa dibdib na hindi maipaliwanag kahit ng forensic team. Taon ang lumipas, nabalitaan ng buong baryo na ipinasara ng gobyerno ang ilang bahagi ng lugar dahil sa diumanoy pag-aaral ng kasaysayan ng mga lumang gusali. Ngunit ang totoo, maraming espiritista at albularyo ang lihim na dinala roon upang suriin ang bahay. Lahat sila may isang kwento, may matandang babae raw na nakasilong sa ilalim ng hagdan, hindi natutulog, nakatitig lang sa mga bisita. Sinasabing ito raw ang bantay ng bahay, o marahil, ang huling miyembro ng pamilyang hindi naalis sa mundo. Isang gabi ng bagyo, muling nabuhay ang usapan tungkol sa bahay. May isang grupo ng mga kabataan na sumubok mag-ghost hunting at kumuha ng video. Naka-upload ito sa internet, ngunit ilang araw lang ay na-delete ang account ng uploader. Ang ilan ay nagsabing may narinig silang boses ng babae na humihingi ng tulong mula sa loob ng video, habang ang iba na may nakita raw na mga mata sa likod ng aparador. Mula noon, sinelyuhan ng lokal na pamahalaan ang bahay, ngunit hindi ito naging sapat. Hanggang sa isang araw, isang balita ang yumanig sa barangay, ang bahay ay muling ibebenta. Ayon sa mga dokumento, may isang kamag-anak ng pamilyang Dominguez na lumitaw at pinilit na ipagbili ang bahay. Ang dahilan, kailangan daw ito para sa pagbayad ng utang. Ngunit para sa mga taga-baryo, may mas malalim pang dahilan, isa itong bitag, isang kasunduang matagal nang hinintay ng mga nilalang sa bahay. Isa itong paglalapat ng panibagong kabanata sa sumpa. Walang nakapigil sa pagbebenta. Kahit ilang barangay official ang tumutol, tinawanan lamang sila ng mga taga-lungsod. Pamahiin lang yan, sabi ng legal advisor. Wala sa batas ang mga multo. At dumating na nga ang pamilyang De Vera, isang kilalang angkan ng mga negosyante sa Maynila. Bumili sila ng bahay sa murang halaga, hindi alintana ang kasaysayan nito. Ang ama, si Emma Roberto De Vera, ay isang real estate tycoon. Ang ina, si Ilrea Angela De Vera, ay isang interior designer. May 3 anak, si Leah, 17, si Ben, 10, at si Miko, 6. Kasama rin ang 3 kasambahay at isang driver. Sa unang araw ng kanilang paglipat, tila masaya ang lahat. Inayos nila ang bahay, pininturahan, at pinalitan ang mga gamit. Ngunit kahit anong renovation ang gawin nila, may mga sulok na tila ayaw pasukin ng liwanag. Kahit binuksan ang lahat ng ilaw, may isang bahagi ng bahay na laging madilim. Sa gabi, may mga pintuan na kusa raw bumubukas, at may mga yapak na hindi naman sa kanila. At doon nagsimula ang mga panaginip ni Leah. Tuwing gabi, panaginip niya ay paulit-ulit, isang batang babae na umiiyak sa lumang silid, isang matandang babaeng nakaupo sa silyang diyantok, at isang pintuan na pilit niyang binubuksan pero hindi maigalaw.
Sa bawat panaginip, naririnig niya ang salitang hindi pa tapos ang alay. Ngunit hindi niya pa alam noon ang bahay na yon ay hindi basta ibinenta, ito'y inihain. Maaliwalas ang araw ng paglipat ng pamilyang De Vera sa lumang bahay sa Barangay San Roque. Isang kontradiksyon sa madilim na reputasyon ng bahay, tila may bagong pag-asa at bagong simula para sa lahat. Bitbit nila ang mga mamahaling gamit mula Maynila, sofa na imported, mga painting, koleksyon ng mamahaling alak, at mga ilaw na akala mo'y para sa hotel. Para kay Roberto De Vera, ito ay isang matalinong investment. Mura ang lupa, malaki ang bahay, at may plano siyang pa-renovate ito at ibenta sa mas mataas na halaga sa mga expat o turista. Wala yang mga pamahiin na yan. Hindi tayo nabubuhay sa takot, wika ni Roberto habang tinutulungan ng mga tauhan ang pagbitbit ng mga gamit. Si Angela, ang kanyang asawa, ay abalang inaayos ang disenyo ng mga kwarto. Kumbaga, binubura niya ang lahat ng lumang bakas, mga antigong upuan, lumang altar, at kahit ang mga lumang pintura sa dingding. Wala siyang takot sa nakaraan. Para sa kanya, ang ganda ng bahay ay kayang linisin, palitan, ayusin. Pero may isa sa kanilang hindi mapakali, si Leah. Si Leah ay 17 anyos, matalino, tahimik, at mahilig sa pagsusulat sa journal. May likas siyang ipakiramdam, madalas siyang makaramdam ng presensya, init o lamig ng paligid na iba sa normal, at mga enerhiya na hindi kayang ipaliwanag. Kaya't pagkarating pa lang nila, napansin na agad ni Leah na may kakaiba sa bahay. Hindi lamang dahil sa hitsura nito, kundi dahil sa pakiramdam ng panonood. Para bang bawat hakbang niya ay sinusundan ng hindi niya makita. Sa unang gabi, tahimik. Normal. Masarap ang hapunan. Masaya ang mga bata. Nagsimula na rin ang pagsasaayos ng mga kwarto. Pero pagsapit ng alas 12 ng gabi, nagising si Leah sa malamig na ihip ng hangin na tila dumaan sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. Tumayo siya at binuksan ang ilaw, walang nangyari. Pinatay niya at binuksan ulit pero nanatiling madilim. Kumuha siya ng flashlight at tinutok ito sa salamin ng tokador at doon niya nakita ang anino ng isang batang babae sa likod niya. Nang lingunin niya, wala namang tao. Panaginip lang ito, bulong niya sa sarili. Pero hindi ito panaginip. Kinabukasan, inisip niyang baka pagod lang siya. Lumabas siya sa veranda upang uminom ng kape. Doon niya nakilala si Mang Isko, ang hardinero na matagal nang naninirahan sa baryo. Naku, iha, kayo pala ang bagong may-ari ng bahay na to, ani ni Mang Isko habang hawak ang tabo at hose. Opo, lolo. Kayo po ba ang nag-aalaga ng halaman dito? Tanong ni Leah. Ay, hindi na dapat ako bumalik dito pero kailangan ng pera. Huwag kang masyadong mag-iisa rito sa gabi, Hija. At kung makarinig ka ng iyak, huwag kang lalapit. Napakunot ang noo ni Leah. Bakit po? Mas mabuting hindi mo malaman. Minsan ang kasaysayan ng isang bahay, mas makapangyarihan pa sa kasalukuyan, sagot ni Mang Isko, sabay talikod. Kinagabihan, muling naranasan ni Leah ang panaginip, parehong batang babae, parehong silid, at parehong linyang naririnig niya, hindi pa tapos ang alay. Samantala, unti-unti nang napapansin ng iba pang miyembro ng pamilya ang mga kakaibang pangyayari. Si Angela, na madalas ay kampante at abala sa pagdisenyo, ay nakakita ng mga kuko sa ilalim ng kisam habang nagpipintura. Wala naman iyon ng una nilang inspeksyon. Si Ben, ang bunso, ay nagsabing may kaibigan siya sa likod ng aparador na naglalaro sa gabi. Nagtatawanan pa sila noong una, inaakalang kathang-isip ng bata. Pero minsang tinanong si Ben kung ano ang pangalan ng kaibigan niya, ang isinagot nito ay si Aling Lagring. Ang tagabantay ng bahay. Biglang natahimik si Angela. Ang pangalan na iyon ay narinig na niya mula sa matanda sa barangay na sinubukang pigilan ang pagbili ng bahay. Isa raw sa mga Dominguez si Aling Lagring at siya raw ang huling nanirahan bago ang buong pamilya ay nawala. Lalong lumalalim ang misteryo. Tuwing gabi, may mga kasambahay na nakakakita ng mga aninong dumaraan sa hallway. May naririnig silang mga yapak sa itaas kahit wala namang tao. At ang mas masama, ang mga alagang hayop nila ay bigla na lamang nawawala. Pusa. Aso. Isang gabi ay nakita nila ang kanilang alagang rabbit na gutay-gutay sa gilid ng bakod, parang sinabunutan at kinain. Nagsimula nang magtanong si Leah sa mga kapitbahay. Ngunit kakaunti lang ang nagsasalita. Ang iba'y umiwas. Ang iba namay nagsabing huli na ang lahat at ang pamilyang De Vera ay pinili na. Hindi raw ito ordinaryong bahay.
Isa itong sisidlan ng kasunduan, ng alay at ng kabutuman. Sa kanyang investigasyon, nalaman ni Leah na hindi lang basta-basta aswang ang bumabalot sa bahay, ito ay pugad ng sumpa. Isang kasunduang ang bawat bibili ng bahay ay magsisilbing tagapagdala ng halimaw upang hindi ito lumaya sa baryo. Sa pilitang ibinenta ito hindi para sa kita, kundi para sa paghuli ng bagong biktima. Ngunit huli na. Sa huling gabi ng parteng ito, habang natutulog ang buong pamilya, isang malakas na kalabog ang gumising kay Leah. Tumayo siya, binuksan ang pintuan, at sa may paanan ng hagdan, nakita niya si Ben nakatingala ito sa kanya, namumutla, at nagsabing, "Ate, ayaw na nila akong pauwiin." At mula sa dilim ng likuran, may mapupulang mata ang sumilip. Kinabukasan, madilim ang paligid kahit maliwanag ang araw. Para bang bumigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga De Vera. Tahimik si Ben habang kinakain ng agahan, hindi nagsasalita, hindi rin umiimik kahit tinanong ng ina kung ayos lang siya. Si Leah naman ay hindi mapakali. Bumalik sa isipan niya ang sinabi ng kapatid noong gabi, ayaw na nila akong pauwiin. Alam niyang hindi basta-basta ang mga panaginip at boses na naririnig niya. Nagdesisyon siyang pumunta sa barangay upang makausap ang mga matatandang naninirahan malapit sa bahay. Doon niya muling nakasalubong si Aling Tasing, isang matandang babae na kilalang manghihilot at albularya ng lugar. Payat na payat si Aling Tasing, mapungay ang mga mata, at tila ba may alam sa mga bagay na hindi maipaliwanag. "Leah," wika ng matanda bago pa siya makalapit. "Huwag mong hayaang kainin ng bahay ang inyong pamilya." Napatigil si Leah. "Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Tasing? Ang bahay na yan ay hindi basta lupa. Isa itong katawan. At ang kaluluwa nito ay matagal ng gutom. Bawat nakatira riyan may kapalit. Hindi yan basta pamahiin lang. May kasaysayan ang lupa na yan na hindi mo mababasa sa dokumento ng munisipyo." Pinaupo siya ni Aling Tasing sa isang lumang upuan sa harap ng maliit na kubo. Doon, ikinuwento ng matanda ang madilim na kasaysayan ng bahay. Noong panahon ng hapon, isang pamilya ang pinilit manirahan sa lupain yan. Wala silang kamalay-malay na dati itong libingan ng mga bangkay na tinapon ng mga sundalong dayuhan. Ngunit hindi lang iyon, isa sa mga Dominguez, si Aling Lagring, ay isang albularya na lumihis ng landas. Sa halip na manggamot, siya'y natutong mangalay. May kasunduan siya sa nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kapalit ng kagalingan, yaman, at kapangyarihan, kailangan niyang mag-alay, dugo, laman, kaluluwa. Ayon pa sa kwento ni Aling Tasing, ang unang alay ni Aling Lagring ay sariling anak. Mula noon, hindi na siya tumigil. Ang mga kasambahay, mga dumaraang estranghero, at maging ang ilang kapitbahay, unti-unti nilang nakita ang pagbabago sa pamilya Dominguez. Yumaman sila, lumawak ang kanilang negosyo, ngunit naging mailap at madilim ang kanilang mga mata. Hanggang sa isang araw, ang buong pamilya ay nawala. Wala ni isang bakas. Sinasabing tinubos ng mismong nilalang na tinatawag nilang ang nakaugat, isang halimaw sa ilalim ng lupa na may mahahabang ugat at kayang umabot kahit saan basta't konektado sa lupang may kasunduan. Ang bahay na iyon ay hindi dapat tinitirhan, sabi ni Aling Tasing. Bawat taong tumitira roon ay nagsisilbing susunod na kasunduan. At ang bawat kasunduan ay nangangailangan ng bagong alay. Nanlamig ang likod ni Leah. Kaya po ba laging may nawawala sa mga nakatira doon? Tumango si Aling Tasing. At sa pamilya ninyo ngayon ang kapatid mong si Ben ang pinakamalapit na alay. Bata. Malinis. Mahina pa ang panangga ng espiritu. Napili na siya bago pa kayo lumipat. Agad bumalik si Leah sa bahay, ngunit pagdating niya, nagulat siya sa nakita, nakasara ang lahat ng bintana, may mga pulang sinulid sa bawat pinto, at ang ina niyang si Angela ay nasa sala, umiiyak. Hawak ang isang laruan ni Ben, wala ang kapatid niya. Nawawala. Hinanap na namin siya sa buong bahay, sigaw ng ina. Tumakbo lang saglit palabas, sabi ng kasambahay, tapos nawala na. Dumating din si Roberto at sinisi agad ang mga kasambahay. Nagpanik ang buong bahay, pero si Leah alam na niya, hindi na sa labas dapat hanapin si Ben, nasa loob siya. Lumapit siya sa isang bahagi ng bahay na matagal na niyang nararamdaman ang kakaibang lamig, ang ilalim ng hagdan. May maliit na trapdoor roon na tila hindi napapansin ng mga kasambahay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Pagbukas niya, bumungad ang hagdan pababa, puno ng alikabok, tela, at mga lumang gamit. Humugot siya ng lakas ng loob at bumaba. Ang ilaw ng cellphone lang ang gamit niya.
Bawat hakbang mas lalong lumalamig. Hanggang sa marating niya ang isang silid sa ilalim, may altar, may mga laruan, mga kandilang wala ng ilaw, at isang lumang aparador na puno ng mga larawan. Nakita niya ang larawan ng batang lalaki, nakasuot ng lumang damit, at sa likod ng larawan ay nakasulat, Benedicto Dominguez, Unang Alay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Leah. Ang kapatid niyang si Ben ay pinangalanan din mula sa pangalan ng unang batang inalay. Hindi ito coincidence, ito ay pamumuno sa susunod na alay. Biglang bumukas ang aparador at may mga ugat na humugot sa kanya papasok. Ngunit bago siya tuluyang mawala, isang boses ang narinig niya, kung kaya mong isuko ang sarili mo, makakaligtas siya. At doon nagsimula ang pinakamabigat na desisyon sa buhay ni Leah. Ang gabi ay tila walang hanggan sa lumang bahay ng mga De Vera. Hindi na muling nakita si Ben simula nang siya'y misteryosong nawala sa loob ng bahay. Si Leah, matapos ang naranasan sa silong at ang pangakong narinig mula sa nilalang, kung kaya mong isuko ang sarili mo, makakaligtas siya, ay tuluyang nabalot ng takot at pagkalito. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi basta mawala si Ben, inalay siya, at hindi ito magtatapos hanggat walang nababayarang kapalit. Habang ang ina nilang si Angela ay halos mabaliw sa pag-iyak at pagtawag sa anak, si Roberto naman ay abala sa pagtawag sa pulis, media, at mga kaibigan sa lokal na pamahalaan. Pero kahit sinong tinatawagan nila, hindi makapunta sa bahay. Ang mga linya ng kuryente ay nasira di umano ng bagyong dumaan, at ang mga daan sa paligid ng baryo ay nilamon ng putik at punong natumba. Parang may humahadlang sa sinuman na makalapit. Samantala, si Leah ay bumalik sa silong kinagabihan, dala ang isang kandila, asin, at itim na rosaryo na ibinigay ni Aling Tesing. Tangan din niya ang kanyang luma, ngunit makapal na journal, doon niya sinusulat lahat ng nararamdaman at napapansin sa bahay. Nais niyang harapin ang nilalang sa ilalim ng bahay, ngunit higit sa lahat, gusto niyang makita si Ben, buhay man o hindi. Pagdating sa silong, nagulat siya, bukas ang aparador. Sa loob nito, may makitid na lagusan, parang hukay na may mga ugat sa paligid. Hindi siya nagdalawang isip. Pumasok siya. Sa loob ng lagusan, mabaho. Mabigat ang hangin at ramdam niya ang init mula sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung gaano katagal ang nilakad niya, pero tila bumagal ang oras. Sa bandang dulo ng lagusan, may liwanag. At sa gitna ng liwanag, isang bilog na altar na yari sa lupa at bato, puno ng dugo, buto, at lumang laruan. At naroon si Ben, nakaupo, tila natutulog, ngunit nakapulupot ang mga ugat sa kanyang mga braso at binti. Hindi siya nasugatan, pero tila hinihigop ang kanyang lakas. Nang akmang lalapitan ni Leah ang kapatid, mula sa dilim ay lumitaw ang nilalang, malaki, madilim, balot ng ugat at balat na parang kahoy, may mukha ng babae, ngunit ang mga mata ay walang puti, puro dilim. Isa lang ang maaaring mabuhay, bulong nito, habang ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa at dagat. Hindi ako alis nang hindi ko siya kasama, sagot ni Leah habang pinipigilan ang panginginig. Lumapit ang nilalang sa kanya, at sa bawat hakbang nito ay tila nanginginig ang buong paligid. Napaluhod si Leah sa lakas ng enerhiya, ngunit pinilit niyang ilabas ang asin at iwisik sa paligid nila. Biglang napaatras ang nilalang, sumigaw ng malalim at masakit sa tenga. Asin Rosario pangalan ng Diyos, tila nasusunog ito sa mga salita. Binuksan ni Leah ang kanyang journal at sinimulang basahin ang mga isinulat niya, mga dasal, mga pangalang banal, mga talata sa Biblia, at kahit sariling dasal niya mula sa puso. Habang binabasa niya, parang gumagaan ang paligid, at unti-unting bumibitaw ang mga ugat sa katawan ni Ben, ngunit bago pa niya lubos na mailigtas ang kapatid, isang malakas na puwersa ang sumalpok sa kanya at tumalsik siya sa dingding ng kuweba. Dumugo ang kanyang noo at naramdaman niyang parang may nabaling buto sa kanyang braso. Habang nakahandusay, nakita niyang muli ang nilalang, ngayoy mas malaki, may pakpak ng paniki, at mukhang pinaghalong tao at hayop. Hindi ako umaalis ng walang alay. Isa sa inyo ang kailangang maiwan, sigaw ng halimaw. At dito pumasok ang isang pangyayari na hindi inaasahan, dumating si Angela, ang kanilang ina. Bitbit ang krusipihong ginto mula sa altar sa kwarto, tumakbo ito papasok sa kuweba. Ako na lang. Ako na lang ang kunin nyo. Anak ko yan. Ngunit hindi ito ang inaasahan ng nilalang. Ang inalay ay pinili na. Ang kapalit ay dapat may purong dugo. Sa huling pagkakataon, tumayo si Leah, pinilit itayo ang sarili sa kabila ng sakit. Nilapitan niya si Ben at humawak sa kanyang kamay. Kung ako ang kailangang maiwan, tatanggapin ko.
Basta't makalabas lang si Ben. Nagninning ang paligid. Naging pula ang langit ng kuweba. Lumuha ang nilalang hindi ng tubig kundi ng dugo. Ang sakripisyo mo ay matatanggap. At sa isang iglap nawala ang nilalang. Nawala ang kuweba. Nawala ang altar. Nawala ang lahat. Napapikit si Leah. At nang magmulat siya, nasa kwarto na sila ulit ni Ben sa mismong bahay. Nakahiga siya sa kama at nasa tabi niya ang kapatid. Gising. Ligtas. Ngunit may sulyap sa mata ni Ben na hindi na gaya ng dati. Para bang may bahagi ng lugar na yon na naiwan sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon ang pamilya na lumisan sa baryo. Iniwan ang bahay. Hindi na sila lumingon. Pero matapos ang 2 linggo, isang bagong pamilya ang dumating. May kasamang bata. May bitbit na truck ng mga gamit. May kasamang broker. Bumaba sa van, tumingin sa bahay, at sinabi, "Mura na to, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nabebenta." Sa likod ng bintana sa taas, isang anino ang dahan-dahang lumitaw, may mahabang buhok, mapupulang mata, at mga ugat sa palad. Sa kanyang kamay, may hawak na journal, ang dating pag-aari ni Leah. At nagsimula muli ang gabi. Matapos umalis ng pamilyang De Vera, muling tumahimik ang lumang bahay sa barangay San Roque. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang paghahanda. Ilang linggo pa lamang ang lumilipas, may bagong pamilyang dumating, sakay ng puting van na may marka ng real estate company. Isang lalaking negosyante, asawang buntis, at ang kanilang 7 taong gulang na anak na babae. Muli na namang nabenta ang bahay sa murang halaga, gaya ng dati. Ngunit sa loob ng mga silid nito, sa ilalim ng sahig, at sa likod ng mga kisami, hindi kailanman umalis ang anino ng nilalang. At higit sa lahat, hindi nawala ang lagusan sa ilalim ng bahay, ang silong na naging pugad ng kasamaan, na sinarhan lamang, ngunit kailanmay hindi nawasak. Samantala, si Leah ay muling bumalik sa lungsod, dala ang pilat sa noo, isang pilay sa kaliwang binti, at ang isang journal na wala na sa kanya. 1 taon ang lumipas. Labis ang pagbabago kay Ben mula sa isang masiglang bata, naging tahimik at matulala siya. Hindi na siya naglalaro, bihira magsalita, at kadalasan ay nakakulong sa kwarto. Sa tuwing tinatanong siya ni Leah kung may naririnig o nakikita pa ba siya, umiiling ito. Ngunit alam niyang may tinatago ang kapatid. Minsan sa gabi, nakikita niya si Ben na nakaupo sa kama, nakatitig sa pader na para bang may kausap, kahit wala namang tao. Nagsimula nang magsaliksik si Leah sa mga sinaunang alamat ukol sa nakaugat, ang nilalang na nakita niya sa silong. Napag-alaman niyang sa ilang bahagi ng Visayas, ito ay tinatawag ding tagapangilin sa lupa, isang nilalang na hindi basta aswang, kundi isang espiritong multo ng kasakiman, ipinanganak mula sa dugo ng digmaan, itinanim ng albularyang silagring at pinalago ng paulit-ulit na mga alay. Dahil dito, nagpasya si Leah na balikan ang bahay, hindi para tumira, kundi para isara ang lagusan, tapusin ang koneksyon sa nilalang, at ibalik ang journal na bigla na lamang nawala. Dala ang asin, itim na kandila, at mga dasal na kinuha niya sa lumang libro ni Aling Tesing, nagbalik si Leah sa San Roque. Huminto siya malapit sa bakuran, at mula sa labas ay nakita niya ang bagong pamilya. Isang batang babae na tumatakbo sa harapan, hinahabol ng kanyang ama, habang ang ina ay nakaupo sa veranda, kinakamot ang tiyan na malapit ng mga anak. Parang eksenang nakita na niya dati. Igvu. O kaya'y paulit-ulit na bangungot. Gabi na nang makahanap siya ng pagkakataon na makapasok sa bahay. Bitbit ang maliit na lantern, pumasok siya sa tagiliran, sa parte ng bahay kung saan may tagong daan patungo sa silong. At laking gulat niya, hindi na ito nakaselyado. May mga bagong yapak sa sahig. Parang may bumaba na muli sa ilalim. Pagbaba niya sa silong, bumungad ang kakaibang pagbabago, ang dating simpleng silid ay naging isang dambana. May altar sa gitna, may mga pangalan na nakasulat sa lupa, at sa paligid ay mga laruan at damit ng mga bata. Ngunit sa pinakagitna ng altar ay naroon ang journal, ang kanyang journal na nawala 1 taon na ang nakalipas. Binigkas niya ang dasal, itinaboy ang mga aninong sumusulpot sa paligid. Ngunit habang ginagawa ito, biglang narinig niya ang tinig ni Ben, mahina, tila galing sa loob ng pader, "Ate, wag mo silang gisingin. Tulog lang sila. Kung magising sila, ikaw ang sunod." Lumingon si Leah sa paligid, at napansin niyang ang mga dingding ng silong ay hindi gawa sa bato o semento, ito ay balat. Parang loob ng isang katawan.
Dumadaloy ang likido sa gilid parang dugo. Ang lupa ay pumipintig at ang mga ugat ay gumagapang palapit sa kanya. Nabitiwan niya ang asin at kandila. Bigla siyang napalibutan ng mga aninong may mapupulang mata. Ngunit hindi siya umatras. Lumuhod siya sa harap ng journal, binuksan ito, at sinimulang basahin ng malakas ang mga isinulat niya, ang bawat takot, bawat sakripisyo, bawat panalangin, bawat pangalan ng nawawala. Isinusumpa ko ang nilalang ng dilim. Tinatapos ko ang kasunduan. Binabasag ko ang bintanang ito. At sa pagbagsak ng huling salita, nanginig ang buong silong. Tumili ang mga anino. Sumigaw ang nilalang mula sa ilalim, isang sigaw ng puot at pagkakahiwalay. Bumukas ang lupa at hinigop ang altar, hinigop ang journal, at bumagsak ang buong silong sa sarili nitong bangin. Tumakbo si Leah paakyat, at sa huling sandali bago tuluyang gumuho ang ilalim ng bahay, nakita niya ang bagong batang babae, nakasilip mula sa hagdan. Ate, ikaw ba si Leah? Hindi siya nakasagot. Ngunit sa mga mata ng bata, nakita niya ang parehong takot na nakita niya noon sa sarili. Hindi pa tapos ang lahat. Ang halimaw ay maaari ngang nasarhan, ngunit ang marka nito ay nasa mga taong iniwan. Si Ben ang bata. At siya mismo. Pagkalabas niya ng bahay, wala nang pumipigil. Ang hangin ay muling gumalaw, ang liwanag ng buwan ay muling bumalik. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may boses na bulong ng bulong, tuwing may bagong paa sa lupa, muling sumisibol ang ugat. Ang linggo matapos ang pagbagsak ng silong sa ilalim ng lumang bahay, nagbalik si Leah sa lungsod. Dala ang bigat ng kaalamang hindi niya basta maibahagi kahit kanino. Walang naniwala sa kanya. Maging ang ina nilang si Angela ay pinilit kalimutan ang lahat ng nangyari sa San Roque, at si Roberto ay abala na muli sa kanyang negosyo. Pero si Ben, ang kapatid niyang minsang inalayan sa dilim, ay tuluyang nagbago. Tahimik. Malamig. Walang emosyon. Minsang nahuli ni Leah si Ben sa sala, nakaupot nakatitig sa kanilang lumang family picture. Nang lapitan niya ito at tanungin kung ayos lang siya, sagot lang ng bata ay, hindi pa tapos ang alay. Biglang bumalot ang hilakbot sa likod ni Leah. Minsan na niya itong narinig noon, at muli na namang bumalik sa kanyang alaala ang nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi lang basta ito halimaw, isa itong sistema ng kadiliman na may sariling batas, at ang bawat nakatapak sa lupang iyon ay naitatali sa kasunduan. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Leah na bantayan si Ben, ngunit kahit anong gawin niya, may mga sandaling nawawala ito ng bigla, at biglang lilitaw na para bang walang nangyari. May pagkakataon pang nahuli niya ang kapatid na may kinakausap sa salamin, sarili nitong refleksyon, pero hindi na niya boses ang lumalabas. Minsan, nakita niyang nakasulat sa dingding ng kwarto ni Ben gamit ang uling, ang lupa ay may tagapagmana. Habang papalalim ang gabi, mas lalong tumitindi ang mga pangyayari. Isang gabi, naalimpungatan si Leah sa ingay mula sa kwarto ni Ben pagbukas niya ng pinto. Naroon ang kapatid, nakahiga sa sahig, pawis na pawis, nanginginig, at may mga ugat na tumutubo sa kanyang mga braso. Muling lumapit si Leah kay Aling Tesing, ang matandang albularya sa San Roque. Mula sa pakikipag-usap nila, napagtanto ni Leah ang pinakamasaklap na katotohanan. Kapag hindi tuluyang naputol ang kasunduan, ang huling inalay ay siyang susunod na tagapagmana ng dilim. Ang sakripisyong ginawa ni Leah sa silong ay hindi sapat. Hindi siya ang totoong alay. Kaya't kahit na pinili niyang ialay ang sarili, ang lupa ay kumapit pa rin sa orihinal na markado, si Ben. At ngayon, ang nilalang ay unti-unting bumabangon mula sa loob ni Ben, kailangang kumilos si Leah. Agad siyang bumalik sa bahay nila at tinangkang ilayo si Ben, binalak niyang pumunta sa simbahan sa kabilang bayan at humingi ng tulong sa pari. Ngunit pag-alis pa lang nila, biglang bumigat ang panahon. Ang mga ulap ay dumilim. Sumabog ang goma ng kotse. At sa gitna ng kalsada, may lumitaw na matandang babae, nakaitim, nakatayo, nakangiti, at may mapupulang mata. Hindi ito ordinaryong matanda. Ito si Aling Lagring, ang orihinal na albularyang gumawa ng kasunduan, na ngayon ay namumuhay sa katawan ng bawat nagiging tagapagmana. Bakit mo siya inilalayo, iha? Tanong nito kay Leah habang si Ben ay biglang napahinto, hindi na gumagalaw. Hindi siya sa inyo. Bata pa siya. Kapatid ko siya, sigaw ni Leah. Ngunit mumisi lang ang matanda. Hindi mo siya kilala. Hindi mo na siya kapatid. Isa siyang sisidlan. At ang mga ugat ay nasa ilalim ng kanyang laman. Biglang nangisay si Ben, tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong.
Lumabas ang itim na likido sa kanyang tainga. At bago pa man siya matulungan ni Leah, nahimatay ito at napuno ng sigaw ang paligid. Muling napilitang bumalik si Leah sa San Roque, dala ang katawan ni Ben na hindi magising. Kinarga niya ito pabalik sa lumang bahay, kung saan naabutan niya ang bagong pamilyang tumira roon na biglang naglaho. Wala ang van. Wala ang mga gamit. Wala ang mag-asawa. Isang batang babae na lang ang naiwan, nakaupo sa gilid ng bahay, umiiyak. Sabi ng mama, may tumawag sa kanya mula sa lupa. Tapos pumasok sila sa ilalim ng bahay. Hindi na sila bumalik. Hindi makapaniwala si Leah. Muli na namang inuulit ang siklo. Paulit-ulit. Gabi-gabi. Biktima kada pamilya. Dinala niya si Ben sa dating silong, ngayoy sarado na ng lupa. Ngunit nang buhatin niya ang bata malapit dito, muling bumuka ang lagusan. At sa likod ng dilim, may boses siyang narinig, isuko ang tagapagmana. O ikaw ang isusunod. Tiningnan niya si Ben, mahina, tulog, ngunit ramdam niyang gising ang kanyang espiritu sa loob. Gusto niyang isalba ito. Ngunit paano? Ang mundo ng dilim ay may batas, at hindi ito basta nababasag ng pagmamahal lang. Kailangang may bagong kasunduan, bagong sakripisyo. Muling lumuhod si Leah, itinapat ang sarili sa lagusan, at muling sumigaw, kung ako lang ang kailangan, kunin mo na ako. Ibalik mo si Ben sa dati. Ngunit ang sagot ng boses ay mas malamig, hindi ka na sapat. Dugo ng tagapagmana lang ang makakapagsara sa ugat. At doon naintindihan ni Leah, si Ben na mismo ang kailangang pumili. Hindi na niya ito maililigtas ng sapilitan. Ang tanging paraan upang tuluyang maputol ang koneksyon ay kung kusang lalaban si Ben sa halimaw sa loob niya. At sa huling sandali, dumilat si Ben, ate natatandaan ko na. Lahat. Ang silong. Ang mga boses. Ang anino sa loob ng salamin. Lumuhod si Leah sa tabi niya, luha ang humawak sa kamay ng kapatid. Kaya mo pa, Ben, ikaw ang susi. Hindi ikaw ang nilalang. Anak ka ni Mama, kapatid kita. Hindi ikaw ang alay. Ikaw ang magtatapos ng sumpa. Dahan-dahang tumayo si Ben, humakbang siya patungo sa lagusan. At sa kanyang bawat hakbang, nagsimulang magliwanag ang paligid. Umiiyak siya, pero matatag ang kanyang mga mata. Sa harap ng dilim, sumigaw siya ng buong lakas, ayoko na. Hindi ako sa inyo. Hindi ako ang tagapagmana. At mula sa ilalim ng lupa, sumambulat ang liwanag. Pagkatapos sumambulat ang liwanag mula sa lagusan, para bang nahati ang mundo ni Leah. Isang bahagi ay puno ng ginhawa, ang pag-asa na natapos na ang sumpa. Pero ang isa ay mas mapanganib, mas madilim, at mas masahol sa lahat ng nakaharap nila. Si Ben, matapos harapin ang halimaw at sigawan itong hindi siya ang tagapagmana, ay nawalan ng malay. Dinala siya ni Leah pabalik sa bahay ni Aling Tasing, kung saan muling ginamot ng matanda ang bata gamit ang mga halamang may kakayahang humiwalay ng espiritu mula sa katawan. Habang ginagamot, may lumabas na anino mula sa katawan ni Ben, isang hugis itim na bata rin, na walang mukha, at kumakapit sa likuran ni Ben pinagpala si Aling Tasing at nakita ito ng kanyang mata ng liwanag. Isang pamana sa kanilang angkan na nakikita lamang sa mga nakapanalangin ng 7 gabi sa ilalim ng burol. Hindi pa tapos. Hindi pa ito ang huling nilalang, sabi ni Aling Tasing. Paanong hindi pa tapos? Si Ben na ang sumalungat sa kanila, sambit ni Leah. Dahil hindi si Ben ang tunay na tagapagmana. Siya ay inalay, pero ang tagapagmana ay matagal nang nasa loob ng pamilya niyo. Mas malalim pa sa dugo, mas malalim pa sa kasaysayan. Doon muling nanginig si Leah. Ang linyang iyon ay parang martilyong humampas sa kanyang alaala. Bumalik sa kanyang isipan ang mga kwento ng kanyang lolo noon na sinabing ang kanilang lahi ay may koneksyon sa mga bantay ng bundok at sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Nag-ugat ang lahat sa isang ina na nawala sa kasaysayan. Si Lola Florencia, ina ni Angela, na sinasabing naglaho matapos manganak sa bunso niyang anak. At walang ibang bunso si Angela kundi ang sarili niya. Lumusob si Leah pauwi ng lungsod. Sa bawat saglit ng kanyang paglalakbay, pinipilit niyang ikonekta ang lahat, ang biglaang pagyaman ng kanilang pamilya noong kabataan ng kanyang ina, ang laging pagiging mailap ni Angela sa usaping pamahiin, at ang misteryosong pagkamatay ng mga taong nagtangkang kalabanin ang kanilang pamilya sa lupaing iyon. Pagdating sa bahay, hinarap niya ang ina. Mailang taon ka nang may itinatago sa amin. Hindi na to tungkol kay Ben, tungkol na to sa'yo. Sino ka ba talaga?
Tahimik lang si Angela. Nagkakalas ang kanyang kamay sa pagkakasuot ng pulseras na itim, isa sa mga laging suot nito. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng altar, at sa unang pagkakataon, umiwas siya sa imahe ng santo. Hindi ako ang pinili, Leah. Hindi ko ito ginusto. Pero tinanggap ko dahil kung hindi, mas marami pa tayong nawala. Nanginginig si Leah. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang tinutukoy ng nilalang. Tumulo ang luha ni Angela. Pero hindi ako aswang. Isa akong bantay. Ako ang inalay noon para isara ang lagusan. Ako ang dahilan kung bakit pinayagan tayong mabuhay ng tahimik sa loob ng ilang dekada. Pero lahat ng kasunduan may hangganan. Ipinakita ni Angela ang isang panandang bilog sa ilalim ng kanyang kaliwang braso, parang aninong itim na umiikot sa anyo ng puno. Isa itong tatak ng pag-ugnay sa ilalim ng lupa, tanda ng mga piniling makibahagi sa kapangyarihan ng daigdig ng dilim kapalit ng seguridad ng pamilya. Ngunit ngayong dumarami ang nasasangkot, ngayong ang kasunduan ay unti-unting nababasag, nagagalit na ang mga nilalang sa ilalim. At balak nilang kunin muli ang tagapagmana upang buksan muli ang daan. Pwede pa nating pigilan ito, ma, pakiusap ni Leah. Pwede kang lumaban gaya ng ginawa ni Ben. Pero napailing si Angela. Hindi tulad sa kanya. Ako ang piniling luklukan. Ako ang siyang ugat. Kapag nawala ako, mas lalong lulusot ang dilim. Dito na humagulgol si Leah. Gusto niyang iligtas ang ina. Ngunit paano kung ang ina na mismo niya ang aswang na hindi kumakain ng laman, pero tagapagsalin ng kadiliman sa lahi nila? Lumipas ang gabi sa katahimikan. Ngunit pagkagat ng 3:00 ng madaling araw, muling kumabog ang lupa. Sa labas ng bahay, nagsimulang mag-ipon ang mga itim na ibon. Ang langit ay tila punit. At ang bawat pader ng kanilang bahay ay unti-unting binabalot ng itim na ugat galing sa silong ng San Roque. Tumayo si Angela, kinuha ang pulseras at iniabot kay Leah. Kapag nawala ako, ikaw ang kailangang humalili. Pero pipilitin kong tapusin na ito ngayon pa lang. Hinarap ni Angela ang bintana, ibinuka ang mga braso, at bumigkas ng salitang matagal nang nakalimutan ng sangkatauhan. Bigla siyang nagliwanag, puti, malamig, mapayapa. Mula sa langit, bumagsak ang liwanag sa kanyang katawan, at unti-unting natupok ang ugat na dumadaloy sa paligid. Pumutok ang mga aninong kumakapit sa dingding, at mula sa ilalim ng lupa ay sumigaw ang boses ng pagkatalo. Hindi ito ang huling ugnayan, at sa isang iglap, nawala si Angela. Wala man lang bakas ng abo. Wala man lang lamig o init. Isang katahimikan na lang ang naiwan. Ngunit habang lumuluha si Leah, napansin niyang ang pulseras ay unti-unting naninikip sa kanyang braso. At mula sa loob niya, may boses na bumulong, pagkatapos ng pagsabog ng liwanag at ang misteryosong pagkawala ni Angela, muling nanumbalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi ito ordinaryong katahimikan, ito ay malalim, parang hinigop lahat ng tunog ng paligid. Nakatayo si Leah sa gitna ng sala, hawak pa rin ang itim na pulseras na ngayoy unti-unti nang nakakapit sa kanyang balat. Parang isa itong buhay na bagay na dahan-dahang pumapasok sa kanyang laman. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leah ang bigat ng lahat ng naiwan ng kanyang ina. Hindi lamang ito kwento ng isang bahay na sa pilitang ibinenta. Ito'y kwento ng isang pamilyang piniling maging tagapagtanggol ng lihim, at ngayon, siya ang humalili sa papel na yon. Bigla siyang napalingon. Naramdaman niya ang mahinang paggalaw sa ilalim ng sahig. Kumalabog ang sahig sa tapat ng dating silid ng kanyang lolo, doon sa kwartong laging nakakandado, na ipinagbabawal pasukin kahit kanino noon. Lumapit siya. Nang binuksan niya ang pinto, bumungad ang amoy ng basang kahoy, pinaghalong insenso at dugo. Sa gitna ng silid ay may nakaukit na bilog na alchemy circle, at sa loob nito ay may bangko na may nakaupong anino. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagbabadya ng panganib. Para lamang itong bantay. Lumapit si Leah, dahan-dahang inangat ang aninong may anyo ng tao. Nang hawakan niya ito, biglang bumigkas ang anino, ang bahay na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay luklukan ng mga tagapagtanggol. Isa kang tagapagmana, hindi para magdusa kundi upang isara ang lagusan magpakailanman. Tumindig ang anino, at sa iglap na iyon ay bumukas ang lahat ng pader ng bahay, lumitaw ang mga nakaukit na sinaunang panalangin sa loob ng dingding, sahig, at kisam. Umugong ang hangin. Mula sa lahat ng sulok ay unti-unting lumabas ang mga nilalang na parang usok,
ang mga multo ng nakaraan, sina Aling Flora, Lolo Damian, ang batang pinatay ng aswang noon, at maging ang ama ni Ben. Isa lamang ang kailangan upang isara ang lahat at iyon ay ang lubusang pagtanggap mo bilang selyo ng liwanag. Ngunit bago niya lubusang maintindihan, dumating si Ben bago pa siya makapagsalita, lumapit ang bata kay Leah at sabay bulong, buhay pa siya. Si Mama Angela hindi siya tuluyang nawala. Nasalo siya ng lagusan. Buhay ang lagusan at hawak siya roon. Nayanig si Leah. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi sapat ang pagsakripisyo ng kanyang ina dahil ang bahay ay buhay at ang ugat ng lagusan ay nasa ilalim ng kanilang lupa, mismo sa kinatatayuan ng bahay. Lumapit muli ang aninong bantay, kung nais mong tapusin ito, kailangang ikaw mismo ang pumasok sa pinakailalim ng bahay, ang puntod ng unang selyo. Doon mo masasagip ang iyong ina at doon mo rin isasara ang lagusan. Nagpasya si Leah na bumaba. Sa tulong ng aninong bantay, binuksan nila ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lumang aparador. Sa bawat hakbang pababa, ang mga yapak nila ay tinutunaw ng malamig na hamog. Ang paligid ay puno ng bulong, mga salitang sinauna, salitang wala sa diksyonaryo. Bumungad sa kanila ang isang malawak na silid, ang ugat ng bahay. Doon, nakita ni Leah ang isang malaking puso ng kahoy, tumitibok sa gitna ng ugat. Nakatali sa gilid nito ang katawan ni Angela, nakapikit, parang natutulog at pinapalibutan ng itim na ugat. Nang lumapit siya, tinangka niyang putulin ang mga ugat. Ngunit biglang nagsalita ang puso, kung putulin mo ito, mawawala siya at bubukas muli ang lagusan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Leah. Isani bang iyong dugo sa bahay? Ikaw na ang maging bagong puso. Kapalit mo ang kanyang kalayaan. Napaluha si Leah. Napasigaw si Ben, wag. May ibang paraan. Ngunit wala ng panahon. Muling tinignan ni Leah ang kanyang ina. Ang dating malamig na ina ngayoy payapa. Napatingin siya sa pulseras, ngayon ay ganap ng naging bahagi ng kanyang laman. Inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa sako ng aninong bantay. Umupo siya sa tabi ng puso ng kahoy, pinutol ang balat ng kanyang palad, at inalay ang kanyang dugo sa ugat. Bigla siyang nilamon ng liwanag. Muli, nagsimulang kumulog ang paligid. Nagsimulang masunog ang ugat ng itim na kahoy. Lumipad ang mga aninong halimaw, sumigaw ng kabiguan, at unti-unting napunit sa liwanag. Ang katawan ni Angela ay bumagsak sa lupa, malaya. Si Ben ay umiyak habang yakap ang katawan ng madreng na hulog mula sa itaas, isa palang tagapagbantay rin, isinakripisyo upang gabayan sila. Nang matapos ang lahat, wala na si Leah. Sa kanyang lugar ang bahay ay tahimik. Ang dingding ay bumalik sa normal. Ang mga ugat ay nawala. Ngunit sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, may naririnig sa loob ng bahay isang tinig na malumanay, nagdarasal. Ito'y si Leah, hindi na tao, hindi na multo, kundi ang bagong puso ng tahanan. Buhi, banal, at handang harapin ang anumang susunod na magtatangkang sirain ang mundo ng tao at ng dilim. 2.